papupurihan, Panginoon, sa kabutihan mo, sa bawat biyaya mo, sa bawat buhay, bawat isa sa amin, Panginoon. Marapat na ikaw ay pasalamatan, Lord God. Sa iyo lamang namin itinataas ang aming papuri, pagsamba at pasasalamat. Woo! Hallelujah! Kung ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mong inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kung pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kung pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kung pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, na habang kami nagpapasalamat, pinapalitan mo, Panginoon Diyos, ng kagalakan yung aming mga puso, Panginoon Diyos. May iba siguro po sa inyo ngayon na humaharap ng mga sitwasyon. Pero posibleng magalak. Posibleng magalak. Amen? Kahit merong hinaharap na sitwasyon at problema.
Kaya habang nagpapasalamat tayo sa ginawa niya at sa gagawin pa lang ng Panginoon sa buhay natin. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Dakila ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Ikaw yung sandigan namin. Ikaw, Panginoon, yung pinagkukunan, Panginoon, ng aming kalakasan. Kaya tunay nga, O Diyos, karapat-dapat ka sa lahat ng aming pag-awit. Karapat-dapat ka sa lahat ng aming pagsamba. Purihin ka, O Diyos. O Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming pag-awit. Karapat-dapat ka sa aming ang buhay namin ay para lang sa'yo, lang sa'yo.
gawin lagi yung mga sitwasyon. Pero Panginoon, sabi mo nga kung kami magtitiwala sa pag-ibig mo, Panginoon, pupunuin mo kami, patuloy mo kami pupunuin ng iyong pag-ibig hanggang sa umapaw, hanggang sa makita na lang namin yung sarili namin na natural na nagbibigay ng pag-ibig sa iba. Kaya Panginoon, nandito po kami at inilalapit namin sa iyo yung puso namin, Panginoon. O Diyos, tunay nga ikaw ay walang katulad. Misa pa ating awitin sa Kanya. O Diyos, ika'y walang wala nang higit pa. Pugawin mo ang aking puso sa iyong walang hanggang pag-ibig. Kami ay nananalig na kami matutong umibig. Ikaw ang ating awitin sa Kanya. Come on, church. Sa iyo, Panginoon, sa iyo Sabayin natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, God. Purihin ka, O Diyos. Yes, Jesus.
salamat, O God, na sa oras na ito, tunay nga nandito ka, Panginoon. Kasama namin naglalakad, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy ka, Panginoon, na mapapurihan. Patuloy kang madakila, Panginoon Diyos. At sino man, O God, yung nangangailangan ng kagalingan. Panginoon, salamat sa paghipo mo ngayong oras na ito. Lord, sa mga nangangailangan, O God. Lord, sa financial man ito, Diyos, salamat sa miracle mo ngayon. Right now, God, we receive it, Lord Jesus. For you are here. You are here. Yes, you are here. Sa mga nalulungkot, Panginoon, salamat, O God, na patuloy mo silang binibigyan ng kagalakan, Panginoon. Pag-iyakap, Panginoon Diyos. Bisa pa, purihin natin ang Panginoon. Buksan natin yung bibig natin. Panginoon, dakila ka, purihin ka sa awit. Purihin ka sa aming mga tinig. Purihin ka ng lahat ng ninanang na may buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Pagkat karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka sa lahat, Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Lahat. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Parang hindi pa tapos si Lord. Sige, hayaan nyo lang puhi-puhin kayo ngayong oras na ito. Come on. Just to be stirred in faith right now. Come on. Allow the Lord to embrace you. Allow the Lord to embrace you. Allow the Lord to have this great exchange. Oh, purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa
Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Come on, let's declare. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Come on, everyone. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Hallelujah! Come on, let's shout the name of Jesus! Jesus! Come on, sigaw natin ang pangalan ni Jesus! Come on! Jesus! Hallelujah! Woo! Woo! Amen! Hallelujah! Grabe po talaga ang presensya ng Panginoon. Amen? Iba po talaga. Ito yung talagang kaya, hindi mo pwedeng may pagpalit eh. Walang katulad, walang katumbas. Amen? Ito yung kinasasabikan ng mga mananampalataya. Ang presensya ng Diyos. Sabi nga ni Moses eh, kahit sabihin na nating promised land pa yan, kahit sabihin na nating magandang lugar pa yan, kahit sabihin na nating lahat ng kailangan ko nandyan, kung wala naman ang presensya mo dyan, baliwala na rin. Huwag na lang. Amen. Father, thank you Lord God for this day. Salamat sa iyong presensya. Salamat sinamahan mo kami, Panginoon. Salamat Lord God sa oras po na ito, merong pagbasag ng pusong nagana, Panginoon. At sila po'y naging malaya. Salamat Lord God sa iyong kapangyarihan. Salamat, Lord God, sa apoy ng Espiritu Santo. Hallelujah! Salamat, Panginoong Diyos, na malaya po kaming nakakalapit sa iyo. Malaya naming natatawag ang pangalan mo. At salamat, Lord, kailanman hindi mo kami tinanggihan. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsigaw ng Amen! Yan na ba yung pinakamalakas? Come on! Amen! Hallelujah! Praise God and praise God. Okay. You may be seated. Amen. So sa mga nasa online po, marami pong salamat sa pagdali nyo. And welcome to New Life North Metro.
hapon, New Life North Metro. Amen. Come on, magandang hapon po sa bawat isa. At kami po ay masaya na nakasama po namin kayo physically, but also spiritually sa online. Amen. Masayang-masaya po kami, nakasama po namin kayo sa gawain na ito. At sa mga first time na ngayon lang po nakadalo, welcome to New Life North Metro. Amen. So sa mga ano pa po, sa mga gusto pong pumunta dito sa physical service natin, meron po tayong registration form sa New Life North Metro page. Pwede po kayo mag-register doon para po makapag-reserve kayo ng mga upuan. Amen? So, alam mo yun, napakaganda po kasi kapag nagsama-sama po tayo. Basta, naka-face shield, naka-face mask, at wag po kayo mag-alala. Meron po tayong mga disinfectant team. Amen? Shoutout nga pala sa mga disinfectant team. Sinisigurado ng disinfectant team na malinis ang inyong uupuan, ang inyong pupuntahan. Takot ang bakterya sa gawain ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Amen! So, sa mga nandito po, marami pong salamat sa pagdalo. At sa mga first time, sa ngayon lang po nakakilala po sa akin, nakakita. Ako nga po pala si Dennis Sabonita. And together with Pastor Eds, Pastora Mara, and my wife, Faith Habonita, welcome po sa New Life North Metro. Amen. So bago tayo mag-start, let's pray. Amen? Father, in Jesus' name, marami pong salamat sa presensya mo. Lord, doon pa lang solve na kami, Panginoon. Salamat, Lord God, na ang aming puso ay handa na, ready na, nataniman ng salita ng Diyos na magbibigay buhay. And Lord God, ikaw po ang kumilos. Have your way, Holy Spirit. Ikaw po ang mag-flow, Panginoon. Ako lamang ay instrumento na nandito. Pero ikaw po ang mag-preach, Banal na Espiritu. Kausapin niyo po ang bawat isa, Lord God. Salamat, Panginoon. Hindi po kami makakatanggi sa salita mo. Ito po yung aming yayakapin ng may pananampalataya. Have your way, Lord God. Ikaw ang may taas, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Grabe po. Napakaganda din po ng topic kanina ni Pastor Eds. Yung God's character. Sabi mo nga, God's character. So, para bang imposible tayo magkakaroon tayong karakter ng Diyos? Tignan mo yung katabi mo. Yan yon, tinutukoy na po. God's character. May character yan ng Diyos. Di ba? Hindi pa masyadong pero meron yan, lalabas din yan. Amen? Yung iba lumabas na eh. Correct? Yung iba papunta na doon. Amen? Parang, hindi bro eh. Amen po ba? Amen. Salamat sa amen. And you know what? Lahat po tayo ay may karakter ng Panginoon nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo. And last week po, ating pinag-usapan din yung roots of character. At malinaw na ang bunga ang nagpapakilala kung anong klaseng puno ang puno. Tama po ba? Kung anong klaseng pagkapuno ang puno, dahil ito sa bunga. Obvious yan. Pag sinabing puno ng santol, puno ng santol. Hindi siya puno ng mangga. Obvious yan. Kasi nasa bunga yan, mga kapatid. At ganun din po tayong mga mananampalataya. Ganun din po tayong mga tao. Ang nagpapakilala po sa atin ay ang ating karakter. Kung anong klaseng pagkatao na meron tayo. Amen, di ba? Sama po. Yung karakter po natin. Pag sinabi mong karakter, yan yung ating mga asal. Yan yung ating pagkatao. At sabi nga po, hindi mo makikilala ang isang tao, hindi mo basta-basta makikilala ang isang tao dahil lang sa kanyang pananalita. Maraming pangiti-ngiti. Di ba? Pero mas maingay at mas makikilala mo ang tao, mas madaldal, at mas nagpapakilala ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga behavior at gawa. Amen po? Amen po ba? Ganon. Iyon yung ating pinag-aralan. And napaka-importante, last week, pinag-aralan, isa sa mga pinag-aralan din po natin, napaka-importante din ang environment mo. Yung mga madalas na itinatanim sa'yo. Kasi nagkakaroon siya ng ugat at pwede siya magbunga. Amen? So, napaka-importante ng impluensya. Kaya nga po, maigi na tayo po ay lumagar sa isang lugar na kung saan tayo po ay makakatanggap ng sustansya. At una, syempre, alam mo yun, wala nang ibang magandang lugar kundi sa lugar ng Panginoon, kung saan Kanya pinagtaniman. Maybe you may say, hindi ako para dito. No, para ka dyan ka kasi dinala ka ng Diyos.
Para dyan ka kasi dyan ka itinanim ng Panginoon. Ba't hindi pa ako nag-grow? Hindi naman dahil sa hindi ka nag-grow. May proseso, kapatid. Ang paglago, pinoproseso yan, hindi yan instant. Huwag mong paglabanan, huwag nating hadlangan yon. Hayaan natin mag-flow tayo. Amen. Kaya sa lahat ng mga itinanim ng Panginoon sa New Life North Metro, sigurado yan, malalago yan. Tignan mo yung katabi mo. Teka, Amen! Di ba? Malago yan, kapatid, dahil yan sa biyaya ng Panginoong Kristo. Hallelujah! Hindi mo makikilala ang isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang portfolio o ID, kundi sa karakter. Paano ba siya umasta o kumilos sa isang sitwasyon na para bang imposible? Kaya katulad nga last time, pinag-aralan natin nung times na si Jesus ay nasa Garden of Gethsemane, hirap na siya. Hindi niya na alam kung anong hakbang, etc. Pero ang ginawa niya ay nalalangin siya, lumuhod siya. Tinaas niya ang kanyang kamay sa presensya ng Panginoon. Lord, maaari bang alisin mo na to? Pero not my will, but your will be done. Lumabas yung magandang karakter ng Panginoong Kristo. Magandang bunga ng Panginoong Kristo. At ang bunga na yon ay ikaw ang nakinabang. Amen, di ba? Dahil kung sumuko si Jesus, sigurado, tapos ka. Tapos tayo, kapatid, kung sinukuan ka ng Panginoong Kristo. Ang tigas naman ang ulo niyan. Paulit-ulit yan. Tapos tayo. Sigurado yan. Hindi na natin ma-enjoy ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero praise God, hindi tayo sinukuan ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Tapos ikaw susuko. Tapos susukuan mo siya. Tapos ikaw susuko, onting bagay lang susuko ka, kapatid. Wag! Mag-isip-isip ka. Wag mo basta-basta bitawan yan, kapatid. Wag mo basta-bastang bitawan yung ipinaglaban ng Panginoon para sa'yo. Hallelujah! Dugot, pawis. Lahat ng kayang tinanggap niya para lamang ipaglaban ka. Kaya ipaglaban natin yan. Lakaran natin yung tinapos ng Panginoong Kristo. Amen! Hallelujah! Praise God! Hindi mo ito matatago kung saan itong lalabas. Character, yung bunga. Amen? So ngayon po, pupunta po tayo sa John chapter 15 verse 5. You know what, church? Gustong-gusto ko po talaga yung pag pinag-aralan ko yung isang salita, yung bang, hindi ko agad lalagpasan. Gusto ko pong himayin ng himayin. Gusto nyo ba lang ganun? Yung bang para bang, yung crab, sinong mahilig kumain ng alimango? O kaya yung crispy pata, ay hindi pala Alimango, di ba, babasagin mo siya, tapos ididig mo, hahanapin mo yung laman, no? Tapos sausaw mo sa may sukang, may bawang, tapos may paminta, tapos may sili, tapos, hallelujah! Amen! Pero yung crab ng salita ng Diyos ay nagpapabata, masustansya. Amen. So sabi dito, in English translation, pero itatagalog ko naman po. Sabi dito, ng Panginoong Kristo, in John chapter 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. Ko ang puno at ikaw ang sanga. Sabihin mo nga, puno. Sabihin mo nga, sanga. Sabi niya, when you're joined with me and I with you, the relation intimate and organic, the harvest is sure to be abundant. When you join with me and I with you, sabi mo nga, join. Join. Yeah, alam mo yan, nung binabasa ko to, may mga picture, may mga larawang sumagi sa aking mga isipan It's sure to be abundant. Separated, you can't produce a thing. Kapag ikaw ay nakipaghiwalay doon sa vine, sa puno, pag hiniwalay mo ang sanga, walang pagbunga. Kasi hiwalay Anyone who separates from me is dead wood, gathered up and thrown on the bonfire. Susunugin, itatapon. But if you make yourself at home with me, sabihin mo nga at home. And my words are at home in you, ang sweet ni Lord. Teka lang, kinikilig ako At home with me, and my words are at home. Alam mo yun?
Nakakita ka na ba ng taong, tara bro, sis, doon ka na sa bahay ko. Doon ka na tumira. Feel at home ka ron. Hindi ka bisita. Dito ka natitira. At yung nag-iimbita sa'yo, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. O kunyari si Ayala, imbitahin ka ni Ayala, doon ka na sa bahay, feel at home ka dyan. Diyan ka na tumira. Anong gagawin mo? What more si Lord? Anong meron sa bahay ni Ayala? What more? Anong sinasabi ng Panginoong Kristo sa message na ito? And my words are at home in you, you can be sure. Sabihin mo nga, sure. That whatever you ask will be listened to and acted upon. This is how my Father shows who He is. When you produce grapes, when you mature as my disciple. So, hihimahin po natin ito. Lord, have your way. Isa sa mga nakita kong larawan po dito ay yung mag-asawa. Sino po ba yung mga mag-asawa dito? Isa, dalawa, tatlo. Apat. Yung iba parang nahihiya, apat. Anong nangyari sa inyo? Diba? Sino po yung may mga asawa dito? Praise God, pinagpala. Amen? Amen si tatay. Okay. Sino po yung mga nagpaplanong mag-asawa sa taon na to? Amen! Woo! Ba't ganun? Okay. Amen, di ba? Nagpaplano, amen, nangangarap, nagpipray mag-asawa. But you know what? Siyempre, bago ka naman mag-asawa, siyempre, papakasalan mo muna yan, tama? Tama po, magpapakasal ka. The reason why kaya papakasalan mo siya kasi, sa mga mag-asawa, bakit mo siya pinakasalan? Kasi, mahal mo siya. Amen! Check! Praise God! Correct! Kaya ka nagpakasal kasi, mahal mo siya. Pangalawa, dahil, ay. Sige. Okay. Pangalawa, kasi nakikita mo yung future mo sa kanya. Future mo. Nakikita mo siyang, kasama mo siya in the future. Siya yung nakikita mo na magiging ama ng mga anak mo, ina ng mga anak mo. Makikita mo siyang tatanda kayo. Kaya nga may kantang, Grow Old With You. Hindi ko nakakantahin. Baka yung presensya ng Lord umalis. Hindi, joke. Di ba po? Kaya po ganun. Kumbaga, gusto mo siyang makita, makasama siya, magkaroon kayo ng mga apo-apo. Amen po. Amen. Hallelujah. The same time, kaya mo siya mapapangasawa kasi hindi mo kayang i-imagine na yung buhay mo. Hindi mo ma-imagine na yung buhay mo wala siya. Di ba, loves? I cannot imagine na yung buhay ko wala siya. Tama po, di ba? Kasi napaka-worth niya sa akin. Napakahalaga niya. Importante siya. Siya yung pinaka-importanting babae sa buhay ko. Pinakamahalaga. Amen? Kaya ka nag-asawa, tama po? Lalaki, babae, ganun. Kaya nga sa mga single dyan, hallelujah, huwag ka masyado magmadali. Hindi minamadali ang bagay-bagay. Alam mo, last time po, nagkaroon kami ng fellowship ng mga kalalakihan at isa sa mga natanggap ko doon, ang taong mahilig magmadali, ito yung taong mahilig kumain ng instant noodles. Alam mo, bang pag instant noodles, mga kapatid, mabilisan yan, di ba? Cup noodles, kumukulong tubig, yun na, kain na. Kaya lang, pwede naman kaya lang hindi healthy. Correct? So yung mga taong mahilig magmadali, hindi healthy ang buhay spiritual. Ayan. Pero yung mga taong mahilig maghintay o talagang marunong maghintay, ito yung hindi instant noodles yung kinakain nila. Kinakain nila ramen. Alam mo yung ramen? Yung masustansya, pinagandaan, pinakuluan, niluto ng maigi. Alam mo yun. At pang ramen ka. Hindi ka basta-basta pang instant. Tignan mo yung katabi mo. Lalo na sa mga single dyan. Amen? Hindi ka instant, kapatid. Kaya kung meron kang boyfriend o kung may nanliligaw sa'yo, kung may nagmamahal sa'yo, na
Gusto niyang makuha ka niya ng mabilisan. Wait! Hindi ka instant, hindi ka ordinaryong tao. Know your worth, know your value. Amen? Hindi ka basta-basta. Patunayan mo nga sa akin kung mahal mo ako, sumama ka sa akin sa likod ng balete. Patunayan mong mahal mo ako. Mukha ka bang bulate? Ano ka bulate? Pang balete? Pang altar ka, kapatid? Amen, di ba po? Bonus lamang yon. Pero I want you to understand, hindi minamadali ang mga bagay-bagay. Habang pinapakuluan mo, habang niluluto mo, lalong sumasarap. Habang, alam mo yun, sumasarap na, numininamnam. At hindi mo kailangang habulin yan. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Ang Diyos mismo ang magtatalaga sa iyo niyan. All you have to do is to wait, to pray, to relax, because God is in control. Amen? Amen. Hallelujah. Sa mga single dyan, and everyone says, wala lagi. Especially mga kabataan po. Lalo na yung mga kabataan natin, medyo hyper yan di ba? Nauna, kinindatan lang, nag-I love you lang, I miss you, yun na in love na, yari. Yung love, kapatid, hindi basta-basta yan. Napaka lalim na salita ng pag-ibig. At mamaya pag-uusapan natin yung salitang pag-ibig. At kung may nawala naman sa'yo at nadala ka, ayoko na magmahal. Huwag kang madala, kapatid. Merong nakalaan sa'yo. Nagmadali ka lang kasi. Sabi ko nga, madalas, hindi naman maling magmahal eh. Mali ka lang ng minahal. O wala sa timing. Correct? Pero pag nasa timing at tamang tao yung minahal mo, swak na swak yan, kapatid. Amen? Praise God. Bonus lamang yun. Ba't napunta tayo doon? Anong kinalaman nun sa character? Ayun. Kasi, pag ikaw ay nagpakasal, syempre, pag mag-asawa kayo, pag mag-asawa na kayo, ibig sabihin lamang yan, kapatid, na ikaw ay isa ng bagong nilalang. Diba? Matagal kong sinasabi to, dati ko pa sinasabi to, o naituturo. Therefore, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kung kayo'y nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Sabihin mo nga, bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So what does it mean? Kasi nung binata ka, yan yung dati mong buhay. Pag ikaw ay may asawa na, hindi na pwede at hindi na uubra yung asta mong binata at dalaga. Kasi may bago ka ng season, may bago ka ng buhay. Hindi ka na yung luma. Are you getting this? Ngayon, kapag pwede ka namang umasta ng buhay, dalaga at binata, kaya lang baka hindi mo ma-enjoy yung blessing ng marriage. Kasi pag binata at dalaga ka, all you have to think is yung sarili mo eh. Pero pag ikaw ay may asawa na, ang palagi mong iisipin, siya. May nag-iisip pala sa akin, siya. Amen, di ba? Ganun yan eh. Every time na ako'y magdi-decide, ang iniisip ko, bago ko gawin ang isang bagay, love. Ganun na, tawag mo na, love. Ganito. Kasi ganito eh. Kasi nga, hindi na akong nabubuhay. Hindi lang ako nag-iisa. Dalawa na kami, pero isa sa paningin ng Diyos. What does it mean? Whatever belongs to you, belongs to me, sa'yo, sa atin. Sabi nga po eh, yung pera ko, pera niya. Yung pera niya, puwera ka. Amen? Hindi, joke lang po, joke lang. Ibig sabihin nun, whatever belongs to him, belongs to you. Yung ano yung meron sa kanya, sa'yo yun, kapatid. Hindi kayo 50-50. Kaya nga joint eh. Hindi kayo 50-40 o 40-60, 20-90 o 50-50. Hindi, sa akin lang to ha, kasi sa'yo yan. Hindi. Lahat ng meron sa kanya sa'yo. Correct? Kaya nga kapag ikaw po ay nag-asawa, automatic yon. Yung magulang niya, nanay, tatay mo na rin. Hindi pwedeng ang inasawa mo lang o pinakasalan mo lang yung anak. Pati yung pamilya mo, pinakasalan niya. Pinakasalan mo. Kasama yon. Hindi mo pwedeng ilayo yon, mga kapatid.
Amen po ba? Sige, dahan-dahan po tayo dyan. Papunta tayo dyan. Parang married couple, no? Parang married for life, no? Sabi dito, kapag kayo'y mag-asawa, you are open to one another. May transparency. Di ba? Ibig sabihin lamang nun, lagi ako sa bahay, lagi ako nakasandong butas-butas. Ganun ba kayo sa bahay nyo? O nakapantalong ka pa rin, tsaka naka-jacket ka? Di ba ako, boxer, short, sandong butas-butas, nakapaa ka? Kasi merong openness doon. Wala kang tinatago, may transparency. Tama? Ganun po kasi yun eh. Kapag kayo yung naging mag-isa, kayo yung naging mag-asawa. At ang isa sa mga pinakamaganda talaga dyan, mga kapatid, meron na kayong joint account. Pag sinabi mong joint account, kasi ang pagkakaintindi po nila sa joint account, 50-50 tayo ha, pera mo yan, pera ko to. Sa akin yan, sa'yo to. Hindi. Pag sinabi mong joint account, kapatid, kung ano yung meron sa account sa'yo at kung ano yung meron dun sa account sa kanya. Buo. Kayo may-ari nung dalawa. Tama. Amen. Kaya nga yung pangalan mo at pangalan niya nandun. Anytime pwede kang mag-withdraw. Kung wala man siya, pwede ikaw kasi yung pangalan mo, kapatid, nandoon. Nakasulat. Nakalagay. Kasi joint account. Are you getting this? Kung ano yung blessing ni husband, blessing ni wifey. Correct? Kung ano yung challenges ni wifey, o challenges ni husband, challenge niyong pareho yun. Hindi pwedeng sa kanya lang. Hindi pwedeng sa akin lang. Pareho kayo noon. Pag nagtatanggol pa yung isa, kasama ka. Hindi ko alam pero medyo matagal. Nung corporate prayer namin, medyo masyadong madiin sa akin itong marriage Pinagpe-pray ko itong mga marriage. I don't know. Maybe some of you, sa mga nanonood kayo, merong kinakausap ka. At feeling mo, pinapatamaan kita, di ko gawaing magpatama. At kung tinatamaan ka, sabi nga ni Pastor Eds, praise the Lord, kinakausap ka ng Diyos. Dapat mong maintindihan kung anong meron sa inyo. And this is a picture, ito'y lumalarawan din sa church, kapatid. Ang pag-aasawa. Si Jesus ang husband. At ang kanyang asawa is the church. Whatever belongs to Jesus belongs to you, kapatid. Hindi pang tira-tira. Ulit. Kung ano yung meron kay Kristo, meron ka. Kasi iisa kayo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things are passed away. Behold, the new has come. Merong fresh start, merong simula. You know what, kapatid, sa Saudi, kapag nag-asawa ang mga babae doon, yung mga Saudiya, hindi sila nagtatrabaho doon, ang nagtatrabaho po yung mga mister nila. At pagka sila po ay magpapakasal or mag-iisang dibdib na, yung babae, grabe, pag alam mo yun, kumpleto na, may bahay na, kumpleto sa appliances, wala nang gagawin, hayain na lang ang buhay niya. Ganon sila, di ba? What more si Lord kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Ano na lang sa palagay mong hindi niya kayang ibigay sa'yo? Na ibigay na sa'yo ng Diyos ang lahat. Baka hindi mo lang nakikita. Amen. This is a picture of a church and Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, tapos na yung dati, tapos na. Huwag mo nang balikan yung dati. Huwag mo nang balikan yung dati na para bang, hindi, ano pa rin ako, mukhang aasta pa rin ako ng dalaga, binata, nang wala, para kang walang karelasyon. That's the problem. Umaasta ka na parang single, at alam mo yon, meron ka ng relasyon. The problem is, hindi nyo tuloy na-enjoy yung totoong relasyon. Kaya nga dapat mabago ang mindset. Sabihin mo nga, mindset.
At ganun din tayong mga mananampalataya ng Panginoon. There comes a times na parang kapag umaas na po tayo, para bang wala pa rin si Lord. May mga pagkakataon na kapag umaas na po tayo na para bang wala pa rin tayong relasyon sa Diyos. Kaya nga, matagal na namin isa sa mga series ng Frontline. Ano ba ang difference ng mga Kristiyano nung 2,000 years ago sa mga Kristiyano ngayon? Ano ba ang pagkakaiba nila? Di ba? Doon talaga, ang kapalit po talaga buhay. May bahagi lang ang salita ng Diyos. Kahit pinipersecute sila, kahit ang kapalit po sa kanilang pananampalataya ay ang kanilang mga sariling buhay. Samantalang dito, magtampo ka lang sa kasama mo sa church, ayaw mo na magsimba. Amen? Samantalang dito, alam mo yun, onting bagay lang, ayoko na. Makorek ka lang, ayoko na. Hindi ganun mga kapatid. Malayong malayo talaga. Kaya panahon na para gumising ang bawat isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, gumising ka. Ikaw na natutulog. Ay, sige, tulog ka lang. Okay, maingay, may natutulog. Joke lang. Ibig sabihin lamang mga kapatid, pag sinabi mong joint with Christ, parang vine and branches, you allow Jesus Christ na maging bahagi siya at parte siya ng lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maging iisa kayo sa isip, sa salita at sa gawa, maging sa puso. Amen? Maging sa mangarap. Hindi ka na lang mangangarap na para sa'yo. Mangangarap ka, kasama siya. Tama! Amen ba? Kumbaga pag may plano ka, kasama siya. Minsan nga lang, ang problema, minsan sa love life ko, Lord, hindi ka kasama, pero sa pera ko kasama ka. Minsan ganun di ba? Minsan sinasama natin si Lord sa ibang area ng buhay natin, pero sa ibang area ng buhay natin, hindi siya kasama, hindi siya parte. Hallelujah. The question is, ano ba ang ginagawa ng sanga at bakit siya namumunga ng sagana? Ano bang ginagawa ng sanga, mga kapatid? I mean, tawag dito, bakit siya nananagana? Bakit siya lumalago? Kasi kalooban ng Panginoong Diyos na lumago tayo bilang mga sanga. Bakit siya nananagana? Sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. Last time, pinag-usapan po natin yan, yung branches kumbaga, fully dependent siya. Fully dependent siya doon sa vine o sa puno. Ibig sabihin nun, pag sinabi mong fully dependent, parang ano yan parang yung sanggol sa kanyang ina. Sobrang dependent ng sanggol sa kanyang ina. Tama po ba? Hindi niya kayang mabuhay ng walang ina. At ganun din yung pastol sa kanyang tupa. Sobrang dependent siya. Yun yung pinag-aralan natin last time. Kaya siya pala namumunga ay fully dependent ang branches, ang sanga sa puno. At ang mga mananampalataya, mga kapatid, ang mga tao kapag tayo'y nakadepende, fully dependent, alam mo yon, buhay kung buhay, todo na to kapatid, namumunga. Amen. Hallelujah. Hindi mo kailangan piliting mamunga. Kasi nakadepende ka sa puso. Magpo-flow yan. Kapag nakadepende ka sa puno. Amen? Are you getting this? Sabi nga dito, malinaw, mga kapatid, na hindi kayang mabuhay ng sanga kapag siya ay nakahiwalay sa puno. Hindi mo kayang mabuhay kapag wala si Kristo. Kapag pinilit po nating mabuhay ng malayo ang Panginoong Kristo, there comes a tendency, mga kapatid, na tayo po ay manghina ng manghina. Tayo po ay mapalayo ng mapalayo.
Kaya minsan para bang tayo'y madalas mainis, tayo'y madalas magalit, tayo'y madalas magdamdam, tayo'y madalas tamarin, tayo'y madalas mag-quit dahil madalas nating nilalayuan si Jesus. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, kapag sineparate mo ang sarili mo, hindi mo kayang mabuhay. Hindi mo kayang mabunga. Why? Kasi nga, ang purpose ng puno ay mag-supply ng nutrients, mag-supply ng magaganda, mag-supply ng buhay sa sanga. Magsusupply siya. Amen. Are you getting this? Kasi nga, ayun yung importante mga kapatid, joint with Christ. Joint. Ibig sabihin niyan, tayo'y iisa, parang mag-asawa. Alam mo yun, kaya nga, meron kang asawa para magkaroon ka ng katuwang sa buhay. Correct? Sabihin mo nga, katuwang. Hindi siya katulong. Katuwang, helper. Ibig sabihin nun mga kapatid, para gumaan ang buhay mo. Hindi bumigat. Kasi meron ganun. Ganun din kapag kay Kristo, kapatid. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay nabibigat ang luba, at nahihirapan, lumapit ka sa akin, makatatagpo ka ng kapahingahan. Ang purpose ng Panginoong Kristo, pag-aangin niya ang bawat buhay na sumasampalataya sa Kanya. Sinong gustong magaan ang buhay dito? Sinong gustong madali ang buhay dito? Hindi, pinadali. Hindi po yung edad Hindi po yung ending na. Hindi, what I mean, pinadali. And alam mo yun, magaan ang buhay. Alam mo yun, para bang meron kang kapahingahan, meron kang kapayapaan. All is well. May challenges, may problema, pero all is well. Dahil alam mo na ang Panginoong Diyos kasama mo. Kaya mabuti ang lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, all is well, kapatid. Yeah. Sige lang, all is well. Sabihin mo sa sarili mo, all is well. Yeah. Ibig sabihin lamang mga kapatid, kung anong meron kay Kristo, dadaloy sa'yo. Whether you like it or you like it, dadaloy sa'yo. Kasi connected ka sa vine. Connected ka sa ugat. Connected ka sa Diyos. Kung anong meron sa Diyos, ibubuhos niya sa'yo. Amen! The reason why hindi natin na-experience yun or para bang limitado kasi ikaw mismo ang umahad lang. Ayoko. Palagi nating nire-reject ang Panginoong Kristo. Palagi nating nire-reject ang pag-ibig ng Diyos. Palagi nating nire-reject ang plano ng Diyos. Kaya ang tendency, para bang, asan yung blessing? Asan yung blessing? Binigay niya na nga ang lahat eh. For God so loved the world that He gave His only begotten. Sabihin mo nga, begotten. Tignan mo yung katabi mo. Begotten yan. Begotten saan? Ibig sabihin nun, hindi basta-basta. Hindi mumurain. Masterpiece. Binigay ko sa iyo, kapatid. Sabi ng Diyos, binigay niya sa iyo dahil hindi ka basta-basta. Gustong ibuhos ng Panginoon yung kanyang kabuuan sa bawat isa para ma-enjoy mo yung buhay Kristiyano. Hallelujah! Kaya nga may kantang, kanta na naman. Ibuhos mo ang iyong espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang iyong espiritu, aming Diyos. Amen? Ibuhos mo. Sinong gustong magpabuhos dyan? Isa, dalawa, tatlo. Oh, come on, yung mga hindi nagtaas ng kamay. Anong nangyari sa inyo? Sinong gustong magpabuhos yan? Si Lord excited na, kapatid. Ikaw ba? Excited ka na? Are you ready? Ready ka na ba? Hallelujah! Alam mo kapatid, alam mo isa sa mga magandang karakter ng mga Kristiyano yung palagi kang handa. Ready ka na tumanggap ng mga pagpapala, pabor sa Panginoon.
Hallelujah. Introduction. Hallelujah. Sabi po dito sa verse na ito, sa Taga-Roma, chapter 8, verse 14 to 15. Kaya napaka-importante na maintindihan po natin na tayo po ay joint with Christ. Bind, para mag-asawa, joint together. What belongs to Him, belongs to Him. Meron tayong ebidensya dyan. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Sino po ba yung mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Pag sinabi mong pinapatnubayan, led ka, you're led by the Spirit. Sabi dito, sila ang mga anak ng Diyos. Nasaan ang mga anak ng Diyos? Sa English translation, sons of God, na ang ibig sabihin, matured. Children of God, matured. Ibig sabihin, hindi isip bata. Correct? Sabihin mo nga, matured. Hindi isip bata, kapatid. Alam mo yon, pag isip bata kasi hindi matured. Binaliktad ko lang. Ibig sabihin, matured. Alam niya, he knows how to handle things. Correct? Tama po. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ito yung isa sa mga sinasabi dito, pag sinabi mong pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos, ito yung mga pumayag. Ito yung mga nag-agree na ang maging piloto nila ay ang Panginoon. Ang maghatid sa kanila, Lord, ihatid mo kami. Correct? Pwede ba kitang ihatid? Di ba pag ihatid mo, let's say, di ba pag meron kang ihatid sa bahay niya, girlfriend mo, asawa mo, o sa trabaho niya, sasakay siya, magdadrive ka, ihatid mo siya. Ibababa mo siya doon sa destination na gusto niyang puntahan. At ganun din po, ang banal na spirito, ihahatid ka ng banal na spirito sa destination mo, na kung saan yun ang inihanda sa iyo ng Diyos. Merong inihanda ang sa iyo ang Panginoon. Meron kang destiny. Sabi mo nga, destiny. Tignan mo nga yung katabi mo, may destiny yan. May magandang plano ang Diyos sa iyo, pero ang maghahatid sa iyo neto, ang Espiritu Santo. Paano mangyayari kapag pumayag ka na maging piloto siya ng buhay mo? The problem is, minsan inaagaw mo yung manibela, hindi, alam ko ang daan. Alam ko kung paano gawin yan. Hindi mo alam yon. Ang Espiritu Santo ang nakakaalam ng lahat. Lahat, hindi pa sumasagi sa isip mo. Hindi mo pa nakikita, kapatid. Nakita na ng Espiritu ng Diyos. Sumagi na sa isip ng Diyos. Nakahanda na yon para sa iyo. Magmamarunong pa ba tayo sa Kanya? Alam mo yung nagmamarunong o magmamarunong? Alam mo yun, para ba pag sinabi mo magmamarunong, lagi nangunguna, lagi nangingialam. Hindi, tama yan, alam ko yan. Hindi, mas alam ko yan. Hindi mo alam. Mas alam ng Panginoon, kapatid. Kung gusto mong maging all is well sa iyong buhay, trust God. Fully dependent. Sabihin mo nga, tiwala sa Diyos. Sabi niya, sasamahan ka niya at ihahatid ka niya. Pag sinabi mong patnubay sa plano ng Diyos, sa destiny niya, sa kalooban niya na inihanda sa iyo. At hindi lamang yon. Hindi lamang yon. Sabi doon, gagabayan ka. Gagabayan ka niya sa paglakad mo bilang isang Kristiyano. Ituturo niya sa iyo, kapatid, kung paano lumakad sa pangako ng Diyos. Ituturo niya sa iyo kung paano lumakad sa tagumpay ng Diyos. Ituturo sa iyo ng Espiritu Santo kung paano lumakad sa finished work of Jesus Christ. Ituturo niya sa iyo kung paano lumakad sa katotohanan. Papatnubayan ka niya, ihahatid ka niya doon sa tamang sistema, sa magandang sistema, sa agenda ng Panginoon. Are you getting this? Hallelujah! Napakasarap. Sabi ng salita ng Diyos, I think it's John 14 or 15. Bibigyan ko kayo ng helper, comforter, counselor. Siya yung papatnubay sa'yo. Siya yung maggagabay sa'yo. Siya yung magtuturo sa'yo, magpapaalam sa'yo lahat ng katotohanan mula sa Panginoong Yesus. Hallelujah. Patnubay.
Balik tayo dun sa verse, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. So malinaw po, si Lord, hindi kanya tinatakot. Correct? I mean, meron kasing takot, yung bang may pagkatakot sa Diyos. Sino bang may takot sa Diyos dito? Pag sinabi mong may takot sa Diyos, hindi yung, Lord, ang layo-layo niya. Hindi yun, naku po, nakakatakot. Lord, lumayo ka, makasalanan ako. Hindi ganun. Pag sinabi mong may pagkatakot sa Diyos, para yan sa mag-asawa uli. The reason why kaya ayaw mo siyang saktan, kasi natatakot ka na mawala siya sa buhay mo, kasi mahal na mahal mo siya. The reason why kaya ayaw mo siyang gumawa ng kalokohan, kasi mahal na mahal mo siya. Iniingatan mo siya. Iniingatan mo yung relasyon nyo. Yun yung pagkatakot sa Diyos. The reason why kaya ayaw mong gumawa ng mga bagay na ikakasama ng Panginoong Diyos kasi mahal na mahal mo ang Panginoon. Brother Dennis, hindi naman ako perfecto, nagkakamali pa rin ako eh. Listen to this. Paano yan, Brother Dennis o Kuya Dennis? Lagi pa rin ako nakakagawa ng kalokohan. Listen to this. The devil will tell you wala ka ng pag-asa. Palagi kang guilty. The devil will always remind you yung kasalanan mo in the past. The devil will always tell you na wala ka na, yung nature mo is sin. Pero ang Espiritu Santo, ang palagi niyang sasabihin sa iyo, pinatawad ka na. Kinalimutan na ng Diyos ang kasalanan mo. Tignan mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Anak, sabi nga ni Pastor Eds kanina, nakakatuwa. Pag ikaw ay nadapa, tutulungan ka ng Panginoon. Ahatakin niya yung kamay mo para muling bumangon. But there are people, dahil sa pagkadapa nila, dahil sa pagkalugmok nila, inahatak na sila ng Panginoon, pero nakadapa pa rin. What will happen kapag nakadapa ka pa rin? Lalo kang masasaktan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bangon kapatid. Bumangon ka. Yan, nagkamali. Next time, hindi mo na magagawa yan. Next time, because you are the righteousness of God. Hallelujah. Bilis ng oras. Huminto ka in Jesus' name. Hallelujah. Joke lang. Gagabayan niya tayo sa promise ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Kapag ang emotions po natin, ang ating mga galit, ang ating mga pakiramdam, ang gumagabay po sa atin, gagabayan natin, pag ito ang naging piloto ng buhay mo, yung takot, yung emotion, yung tampo mo, yung galit mo, yung inis mo, yung past mo, hindi ka makaka-move on. Ba't hindi ko siya makalimutan? Ikaw pumapayag ka, siya mag-drive eh. Teka lang, sarado na yung pintuan dyan eh. Palagi kang nakatingin dun sa sarado ng pintuan. Hindi kasi mahal ko siya, hindi ko siya makalimutan. Sarado na nga. Kasi magandang opportunity dyan, maganda sahod ko dun, sarado na nga. Tapos na yun kapatid, may bukas na bagong pintuan. The reason why hindi natin makita yung bukas na bagong pintuan, kasi madalas nating tignan yung saradong pintuan. Pinapatnubayan tayo ng Panginoong Diyos para makita yung bukas na pintuan para sa'yo. Yung nihanda ng Panginoon. Are you getting this? Nandyan pa ba kayo? Hallelujah! Sabi po dito, sila mga anak ng Diyos sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop. Sabihin mo nga, pagkupkop. Na dahil dito'y tumatawag tayo ng Aba, Ama ko, dahil ang tinanggap natin yung Espiritu ng Diyos, kaya may karapatan ka ng tumawag ng Ama. Okay? At ang sabi po dito, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, the Holy Spirit, palagi siya magpapatotoo. Sisiguraduhin ka niya, kapatid. Sisiguraduhin niya na anak ka ng Diyos. Siya yung magpapatotoo. Pag sinabi mo nagpapatotoo, siya yung witness. Kasi may mga ibang testigo na sinasabi, hindi ka anak ng Panginoon.
Wala, ang behavior niyan, yung character niyan, mali eh. Tignan mo nga, obvious no, kitang-kita, mali yung character, mali yung behavior. Kung magsalita nga lang, mali pa rin eh. Tignan mo, laging problemado. Anak ba ng Diyos yan? May mga ganong ibang testigo. Pero ang Espiritu Santo mismo ang magte-testify. No, you are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pinatawad ng Panginoon 2,000 years ago. Ikaw ay mahal na mahal ng Panginoon. Hindi kayang burahin ang kasalanan mo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Come on. Hindi natin kayang burahin yon. Walang makakatalo sa ginawa ni Kristo. Kahit ang kamatayan, hindi siya natalo. Minsan kailangan nating magising eh. Sino ngayon ako? Anong meron ngayon sa akin? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit paulit-ulit na lang palagi eh? Kaya nagiging paulit-ulit kasi palagi ka nakatingin doon. Lagi ka nakatingin sa baba. But minsan kailangan mong tumingin sa taas. Look up. Sabi mo nga, look up. Amen. Ang Espiritu mismo nagpapatotoo, magdideklara, magsasalita sa iyong buhay, magsasabi na ikaw ay pinatawad, ikaw ay anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ng anak ng Diyos? Ito yung mga tinubos ni Kristo 2,000 years ago. Ito yung mga taong nakatanggap ng pagpapala, grasya, biyaya. Pag sinabi po natin grasya, kapatid, hindi mo kaya, pero kaya niya. Hindi mo magagawa, pero may gumawa. Nadisgrasya ka eh. Pero dahil sa grasya niya, naging taong grasya ka. Amen. Hallelujah. Sabi dito, in verse 17, at kung mga anak, sabi mo nga anak, ay mga tagapagmana rin. Wow, sabi mo nga tagapagmana. Kaway-kaway naman lahat ng mga tagapagmana dyan. Yung iba, ano nangyari sa inyo? Woo, come on. Tagapagmana rin. Mga tagapagmana ng ano? Ni Ayala? Nino? Ni si? Ng Diyos. Sabi mo nga Diyos. At mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Joint account with Christ. Hallelujah. Whatever belongs to Jesus belongs to you, kapatid. Anong meron sa Kanya? Kung ano yung meron sa Kanya, magpo-flow sa'yo. Kung ano yung tinapos niya, papunta sa'yo. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin ng tagapagmana, legal na tagapagmana ni Kristo. Nasaan ang mga legal na tagapagmana ni Kristo? Hallelujah! Legal. So ngayon, Lord, parang awa mo na, pambayad ng apartment ko, pambayad ng mga kuryente, pambayad na ano ka ba? Nakalimutan mo ba itong salita ng Panginoon? Tagapagmana ka ni Kristo. Kasama, pag sinabi mong kasama, hindi yung isang area lang ng buhay mo. All, kung anong meron sa Kanya, pwede mong i-withdraw anytime, anywhere. Are you getting this? Kaya nga tinawag kang mayaman, kapatid, hindi dahil sa dolyar, hindi dahil sa makapalang laman ng bulsa mo, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya ka mayaman, tignan mo yung katabi mo. Mayaman ka, kapatid. Hindi halata eh. Ano ka ba? Tinitignan mo yung lumang buhay mo. Tignan mo yung bago. Tignan mo yung bago. Pag tinignan natin yung lumang buhay natin, talagang maghihirap tayo. Tignan natin yung bago na inihanda ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, meron akong ginawang bago. Hindi mo pa ba nakikita? Tignan mo. May bago. Lagi kasi nakatingin sa luma. Tapos na yon. Hallelujah. Nandyan pa ba kayo? Yun ang nilalarawan ng bersikulo. Nasa John 15 pa lang tayo. Joint pa lang tayo, kapatid. Okay, ibababa ko. Sabi dito, I'm the vine,
you are the branches. When you're joined with me and I with you, the relation intimate and organic. The harvest is sure to be abundant. May harvest yan. Separated you, can't produce a thing. Anyone who separates from me is dead wood. In John 15, verse 8. But if you make yourself at home with me, and my words are at home in you, you can be sure, at home, pag ginawa mo siyang tahanan, pag sinabi mong home, tahanan, anong unang-unang pumapasok sa isip mo? Ha? Tahanan, pagkain. Di ba? Ibig sabihin po nun, hindi ka permanente. Hindi ka NPA, hindi ka temporary, permanente ka. Pag ginawa mong permanenteng tirahan ng Panginoong Kristo, alam mo kapatid, permanente mong mararanasan yung kung ano yung meron sa tahanan ng Diyos. At ang kinagandahan dito, at kapag ginawa mo namang tahanan yung salita ng Diyos, o inayaan mo na maging tahanan ka, sabihin mo, ako, maging tahanan ka ng salita ng Diyos, permanente yung salita ng Diyos sa'yo. Open, transparent, pwede siyang gumalaw o kumilos anytime He wants. Hindi sarado ang pintuan mo, kapatid. Pag ginayaan mo na palaging bukas ang puso mo sa Panginoong Jesus. Misa kasi sinasarado natin eh. Misa kasi bisita lang ang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid nito, meron kang kwarto. Meron siyang kwarto. Anytime pwede siyang umuwi. Diyan siya nakatira. Lahat ng pangangailangan mo mapapasayo. At ikaw ay mamumunga ng sagana. Dahil inayaan mo na ang Panginoon, ang kanyang salita ay manirahan dito. Dahil may kwarto siya sa buhay ko. Hinayaan mo na maging bahagi siya ng pamilya mo, ng iyong buhay, ang salita ng Diyos. At anong resulta kapag hinayaan po natin na tayo ay fully dependent kay Kristo, tayo po ay fully trusted sa Diyos, at hinayaan nating maging piloto ang Panginoon, at ginawa nating tahanan ng Panginoon, at hinayaan natin ang salita ng Diyos na maging tahanan ka. Anong mangyayari? Magkakaroon ng bunga. At ano yung bunga? This is the last verse. My last verse. Sabi po dito. Saan yung last verse ko na yun? Subalit ang bunga ng Espiritu, sabihin mo Espiritu, ay pag-ibig. Kaya pala lumalakad sa pag-ibig yung katabi mo. Kasi fully dependent kay Lord. Kasi konektado sa vine. Para silang mag-asawa ni Lord. Whatever belongs to her, belongs to me. At every time na magdi-decide ako, kasama siya. Hindi ako aasta na parang single ako, dalaga ako. Umaasta ako na parang asawa ko ang Panginoong Kristo. At ang bunga nun ay pag-ibig. Basahin po natin ulit. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yung bunga, kapatid, hindi naman sinabi dito pera, no? Part yun, pinakamababang pagpapala ang pinansyal at ang mga gintot pilak. Pinakalis yun. Ito mga importante. Pag-ibig, kagalakan. Ang dami mo kang pera, hindi ka naman marunong magmahal. Ang yaman-yaman mo nga, wala ka namang joy. Nasa iyo lahat ang mga material na bagay, naninilaw ka sa dami ng ginto mo, wala ka namang peace of mind. Pagtsatsaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, gentleness, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Amen? Fruit of the Spirit. Kaya makikita ng mga tao, ay grabe. Anong meron dito sa taong ito? Dati pasaway, pero ngayon, pinagpe-pray na ako. Kasi may bunga na ng Espiritu ng Diyos. Kasi nakipag-isa ka kay Kristo. Kasi inayaan mo na ang Diyos ang manahan sa'yo, maghari sa atin. Grabe naman to. Pag nagsasalita, laging may kapayapaan. Pinagpala ang mga taong nagsisimula ng kapayapaan. Laging may peace. Lagi siyang may joy. Lagi siyang nakangiti. Tignan mo yung katabi mo. Ayaw na tignan, galit na. Amen. Alam mo, laging nagpipigil sa sarili.
Alam mo yung inis na, galit na, pero praise the Lord pa rin. Tas ito yung mga taong grabe maghintay. Kahit parang hindi na darating, pero still, they're waiting. Kasi alam nila, tinapos na ni Kristo. Amen ba? May natutunan po ba kayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong katapatan, kabutihan. Salamat, Lord God, sa karakter na meron kami dahil kay Kristo. At kaya naman po namumunga ang aming buhay because of the finished work of Jesus Christ. This is the character of God. Ito yung karakter ng Diyos, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan. Lord, salamat sa salita mo na nagbibigay ng sigla sa amin. Father, kung minsan nakakalimot kami, paalalahanan mo kami sa ginawa mo. Paalalahanan mo kami sa tinapos mo. Paalalahanan mo kami ng salita mo, Lord God. Banal na Espiritu, hallelujah, malaya kang manirahan sa aming buhay. Tanggalin mo yung mga unnecessary, yung mga hindi kailangan. Palitan mo ng kailangan, ng galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, salamat sa Diyos. At sa mga nanonood po ngayon, maraming salamat sa pagdalo nyo. Magkita po muli tayo sa oras na ito, alas 2 ng hapon. At pwede din po kayong punta sa 10:30 service, English service, sa New Life North Metro. God bless you and see you next week. Amen.